Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ngayon, 8 trillion pesos infrastructure in the next 5 years. Bantayan ho natin mga bossing. Tayong mga nasa bansa ho, mga Pinoy, ganun din kayo mga Pinoy sa ibayong dagat. Karapatan ho natin bantayan, mahalin ho ng ating bayan sa pamamagitan ho ng mga ito'y tago, ito'y mga yaman ho natin at para sa kapakanan ho ng mga susunod na henerasyon na lahat ho ng mga hakbang at desisyon at hakbang, desisyon at aksyon na gagawin ng ating kasalukuyang administrasyon yan ho'y masigasig din ng pag-ayuda, pagtulong at ito naman ay malasakit ho doon sa sinasabing bayan ho natin na siguraduhin ho natin tayo pinamumunan ho ng mga gabinete na hindi ho mga kurakot. Meron ho kasing 8 trillion pesos in the next 5 years. Nakalaan ho yan sa infrastruktura ang gagawin ho sa airports, seaports, and many more na magdudulot ng mga trabaho, kalidad ng sinasabing mga proyekto, aktibidades, at programa ho na nauukol ho sa sinasabing infrastruktura. Delayed na ho bansa ho natin. Napag-iwanan na ho tayo ng mga karatig bansa ho natin tulad ho ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore. Hindi ba? Kahit na ho Vietnam, humahabol na sa atin. Laos. Sila ho, nag-build na ng infrastructure. Ito hong infrastructure, uulitin ko ho. Malaking bagay ho to, kumpiyansa, tiwala ho na mga mag-i-invest ho sa atin. Depende sa infrastruktura ho natin. Kasi yung infrastruktura ho natin may kunting problema. Sinong pupuntang may investor na nakikita ho nila, yun hong sinasabi mga kalsada, yung mga airports, seaports, at yun hong sinasabi ho natin, yung time element. You cannot twist the time. Pag-usapan ho natin mamaya yan. Kung paano ho natin gamitin ho yung oras. You know, the manner in which we can steal away from time depends on how good we plan and along the way, how good we execute it and, take some actions, eventually corrective actions if necessary. Ibang level na ho itong ginagawa ni Bitag mga boss. At hindi ho tayo nagsisino-sino rito. Kaya ho natin sinasabi to kasi lalabas ho yung 8 trillion, 8 trilyones na infrastructure projects na bantayan ho natin ang mga kontratista. At mga kontratista ho rito, mga favored kontratista na pamilya at dikit ho sa mga putok sa buhong mga politikong mga ganid at patay gutom. At hindi lang gari patay gutom, mga sabihin na ho natin, eto naman ho silang kung bibigyan mo ng pagkakataon, talagang para sila mga asong aagawin ng buto sa iyo. So ano ho rito? Expect ho sa mga kontratista, kung may mga favored kontratista na para manalo, kaya ho siguraduhin ho natin, ito ho mga contract ho natin na hindi ho maabuso ng mga kontratista, maantala sa pamamagitan ng kanilang pagpoprotesta. Kapag medyo na hindi ho sila, nahihirapan ho sila pumasok sa sinasabing bidding kasi wala naman talaga silang pera, bagkus panggulo lang at gusto nilang abay umentra sa pamamagitan ng partida na bibigyan mo ako na hindi na ako magpoprotesta, na hindi na ako magti-TRO na dadalhin sa hukuman. Dito ho sinasabi ng President Digong, mga putok sa buho kayo. Kala nyo ba magagamit yung hukuman? Ang warning ho ni President Digong, kayong mga nahusgado, kayong mga nasa hukuman, kakatus-katusan namin kayo. Hindi na po pwede yung sinasabing iti-TRO yung talo ng mga kontratista ng gagawin. Wala naman pang kapital, bagkus panggulo lang at ito'y hinaharas, if not bina-blackmail yung itong mga nananalong kontratista para lang makuha yung sinasabing proyekto mapatigil para sila'y kausapin na areglohan nilang bigyan mo ako ng porsyento, hahayaan ka na namin. Yun hong mga nangyayari ng panahon ni Panot, panahon ng Dilaw. Kaya nilalantad na ho natin.
Ito rin yung mga tao na itong namihasa ng panahon ho ni Panot, panahon ho ng Dilaw, na baka gawin ho uli yung mga sistema at kultura noon, ibabalik sa kasalukuyan. Bago pa man mangyari yan, pre-empt na ho natin, si Ben Tulfo sa Bitag Live, nagsasalita na ho. Tandaan, 8 trilyones ho na infrastructure project kapag pumasok ho yung mga kontratista. Abay, mga SOP niyan. Yung mga commission niyan, 20%. Isipin nyo na lang ho, outright. 8 trillion, 8 trilyones na ito ho'y infrastruktura. Masasakripisyo ang kalidad ng infrastruktura, gusali man yan, kalsada man yan, airport man yan, seaport man yan, kasi yung 20% ng sinasabing 8 trillion, 20% ng 8 trilyones, 1.6 trillion. Commission lang yan, malaking konsumisyon sa taong bayan. Kaya si Ben Tulfo nagsasalita, nagbibigay na ho sa inyo ng all points bulletin. Ina-alerto na ho namin kayo sa pamamagitan ho ng programang ito. Bantayan ho natin kung sino itong mga potok sa buhong kontratista, kung sino itong mga dumidikit na parang, eto naman ay parang kumokotong at nangongotong. Malay mo, baka may mga cabinet member niyan, baka may mga kongresista at senador na patay gutom na tumatagaktak yung kanilang mga kolesterol sa mukha. Alam, mapupunta ho sa corruption yan. 20% yung sinasabing kotong o butaw na hihingin ho nila. Dito ho, sa halip na mapunta rong 1.6 trillion, abay, teka muna. Isipin niyo yung kalidad ng proyekto ho natin. Ako ho naniniwala. 10% nga lang siguro mga 800 million. 800 billion. Huwag naman trilyones. Sobra-sobra na yan. Tigilan na yan. Kaya yun hong aking mga sinasabi, mga boss, bantayan ho natin to. Tayo ho'y magbabantay. Ngayon pa lang sinasabi na ho natin, eto hong dapat bantayan. Sa loob ho ng 5 taon, inilalaan na ho, pinagpaplanuhan na, execute na lang kung paano sasagawa. Nababantayan ho natin kung saan ho yung bola. Ang bola ho'y eto, 8 trilyones na ilalaan sa mga infrastrukturang naka-schedule ho sa airport, seaport, kalsada at namang mga serbisyo ng gobyerno para mapabilis ang transportasyon natin ng yung oras na kinakailangan at yung kumpiyansa ng mga sinasabi ho nating mga investors natin. Kasi yung mga investor na yan, titingnan nila kung gaano kaunlad yung bansa ho natin. Makikita ho laman ng infrastruktura natin, makikita yung pamumulat, kalidad ho ng sinasabi hong serbisyo ng bansa, depende sa infrastruktura. So, naintindihan niyo ho ba? Kaya yung 8 trillion na yan, may mga nagdadasal na dyan. Tinatawag na nila si Satanas. Tawa ni Satanas. Tawa. May nagdadasal na dyan. Mahal na Satanas. Sige, tuloy mo lang. Kailan mo ako bibigyan ng kapangyarihan na makagawa ng malikhaing estilo ng panloloko dito sa sinasabing termino trihimen ni Duterte? Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, bigyan mo na ako ngayon pa lang kung paano gumawa ng malikhaing kawat. Yan ho, ang Diyos nila yan nakatawa na yung putok sa buho na yung Satanas, di ba? Wala na hong ginawa kundi ito'y mangulimbat magkawat. Marami ho dyan. So sa akin mga boss, sa halip, kaya ang pangkontra ho natin dito sa mga demonyo sa lupa na umaaligid ho, nagtatama ng mga muha, nagtatalsikan ng mga lawas sa mikropono, nagsisino-sino, pagkatapos pero ang binabantayan yung 8 trilyones, kung magkano ang kailangan mapoporsyento riyan. Kaya tayo pala maging wais na ho tayo. Huwag ho natin gawin yung sistema at kultura nung panahon ng Dilawan. Yung mga talo ng kontratista, gigipitin, ihaharas, sila ho'y gigipitin nila at tatakutin sa pamamagitan ng TRO sa hukuman para nang sa ganon, yung winning bidder ay kakausapin na lang sila. Pwede ba, usap na tayo? Sige, bigyan na kita ng 5%. Okay na ba sa iyo? O sasabihin, taasan mo ba? 6%. 6% na. Nakikita niyo ho ba? Bantayan ho natin. Ito hong programa na ito magbabantay, mag-aamoy, i-report ko sa inyo. Hambalusin agad natin mga putok sa buho niyan. Huwag ho natin pahiritin. Wala na ho silang karapatan humalubilo sa mapayapang lipunan. Dapat ho sa mga ganyang klaseng mga tao niyan, tinutukhang. Wala ho kong kiber sa aking mga sinasabi.